Kanina nga pong umaga ay opisyal na pong nagbukas ang ASEAN Leaders Summit at sa kanya pong talumpati sa opening ceremony sa plenary hall ng PICC. Binigyang diin po ng Pangulong Duterte ang lalo pang pagpapalakas na ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kanya rin po iginiit ang kahalagahan ng pagrespeto sa internal affairs ng ibang bansa, ang pagtutulungan para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon at ang paglaban sa iligal na droga. Narito po ang report ni Rocky Ignacio. Malugod na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ASEAN leaders para sa pagsisimula ng 30th ASEAN Summit sa PICC. Magkakasunod na dumating ang mga leaders ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Sa temang Partnering for Change, Engaging the World bilang chairman ng taunang summit, nais si Pangulong Duterte na mapalakas pa ang tulungan para sa pagharap sa mga kabagong hamon sa mundo. At sa formal na pagbubukas ng taunang pulong, inilatag ni Pangulong Duterte ang mga target na hakbang para protektahan ang kailangan at interes ng ASEAN. Guided by our chairmanship's theme, Partnering for Change, Engaging the World, we are drawn today to reaffirm our aspiration for an ASEAN that works to effect positive change in the lives of our people. An association that is proactive, relevant, and transformative. 10 months into my presidency, I had the privilege of meeting the leaders of ASEAN member states. My visits were opportunities to discuss common issues and concerns at the bilateral level. There were also occasions to hold open and candid exchanges on shared interest in our region. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng non-interference o hindi pakikialam sa internal affairs ng iba pang mga bansa. Panahon na rin anya para kilalanin ang ASEAN sa international arena. The cornerstone form part of the time-honored principles of international law. Mutual respect for the independence, equality, territorial integrity, and the national identity of our nations, and non-interference in the internal affairs of one another. Kinilala rin ng Pangulo ang tulungan para tiyakin ang regional peace and security, kasama na dito ang laban sa terorismo. Equally important, we must not waver in our efforts to eliminate security threats to regional growth and development. Piracy and armed robbery against ships disrupt the stability and regional and global commerce. Terrorism and violent extremism have brought the reality of attacks right on our shores and on our doorsteps. Eternal vigilance is the price that we must pay to keep our citizens safe. We can only achieve this through advancing cooperation at the bilateral, regional, and multilateral levels. Isinulong rin ng Pangulo ang malakas na kampanya sa pagtamo ng ASEAN drug-free. Malakas ang kampanya ng Duterte administration kontra iligal na droga sa Pilipinas. We must also be resolute in realizing a drug-free ASEAN. The scourge of illegal drugs threatens our gains in community building. I have seen how illegal drugs have ended the hopes, dreams, future, and even the lives of countless people, especially the youth. The illegal drug trade apparatus is massive, but it is not impregnable. With political will and cooperation, it can be destroyed before it destroys our societies.
At sa pagkakapit-bisig ng mga ASEAN leaders, inilalarawan ng matibay na samahan para bigyan daan ang pagtamo ng nagkakaisang ASEAN community. Kasama na anya dito ang mga Pilipino na bumabangon mula sa hamon ng sakuna at kalamidad. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, ASEAN Summit 2017.